Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub-judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub-judice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina noong araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong 10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig. Dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong to. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best